Paano ko ginawang superpower ang aking ADHD? Ang pamumuhay na may ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ay hindi kailanman naging madali. Sa loob ng maraming taon, nahirapan akong mag-focus, mag-organisa, at lagi kong nararamdaman na parang tumatakbo ang utak ko sa isang maraton, habang ang iba naman ay naglalakad lang. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ADHD ay hindi isang limitasyon? Ito ay isang superpower na naghihintay lamang na ma-unlock? Narito kung paano ko ginawang pinakamalakas kong sandata ang aking ADHD. 1. Yakapin ang kaguluhan. Matagal kong inisip na ang ADHD ay isang kapintasan. Ako ang batang hindi mapakali, ang estudyanteng laging nahuhuli sa deadline, at ang matandang laging nakakalimot kung saan inilagay ang mga susi. Ngunit isang araw, napagtanto ko ang isang bagay. Iba ang takbo ng utak ko, at ayos lang iyon. Sa halip na labanan ang aking ADHD, pinili kong tanggapin ito. Ang ADHD ay nagbibigay sa akin ng kakayahang mag-isip sa labas ng karaniwan. Palagi akong may bagong ideya sa isip, at bagamat minsan ay nakaka-overwhelm, ito rin ay isang anyo ng pagiging malikhain. Sinimulan kong ilaan ang enerhiyang ito sa mga proyektong kinagigiliwan ko, at biglang ang kaguluhan sa isip ko ay naging aking pinakamalakas na sandata. 2. Hyperfocus. Ang aking lihim na sandata. Isa sa mga hindi masyadong nauunawa ang aspeto ng ADHD ay ang hyperfocus. Totoo na madali akong madistract, pero kapag interesado ako sa isang bagay, kayang-kaya kong mag-focus dito ng ilang oras nang hindi ko namamalayan ang paglipas ng oras. Natutunan kong gamitin ang kakayahang ito sa pamamagitan ng pag-align ng aking trabaho sa aking interes. Halimbawa, kapag gumagawa ako ng isang proyektong mahalaga sa akin, kaya kong mag-hyperfocus at makagawa ng kamangha-manghang resulta sa maikling panahon. Ang sikreto rito ay ang paglikha ng isang kapaligiran na may kaunting distractions upang lubusan akong makapokus sa gawain. 3. Mula sa sobrang pag-iisip patungo sa pagsusolusyong malikhain. Ang mga taong may ADHD ay madalas mag-overthink, pero natutunan kong gawing lakas ito. Ang utak ko ay patuloy na gumagawa ng koneksyon at sinusuri ang mga bagay sa iba't ibang anggulo. Sa halip na ituring itong kahinaan, ginagamit ko ito upang lutasin ang mga problema sa isang malikhaing paraan. Sa trabaho, madalas akong nakakapagbigay ng mga makabagong solusyon dahil kaya kong makita ang mga pattern at posibilidad na hindi napapansin ng iba. Tinuruan ako ng ADHD na mag-isip ng iba, at ito ang naging bentahe ko. 4. Pagbuo ng mga sistema na gumagana para sa akin. Ang mga tradisyonal na paraan ng pagiging produktibo ay hindi laging epektibo para sa mga taong may ADHD. Dahil dito, kinailangan kong lumikha ng sarili kong sistema upang manatiling organisado at nasa tamang direksyon. Ilan sa mga estratehiyang gumana para sa akin ay time blocking. Inoorganisa ko ang aking oras sa pamamagitan ng pagtatakda ng tiyak na oras para sa mga gawain at paggamit ng timer upang mapanatili ang aking disiplina. Visual reminders. Gumagamit ako ng sticky notes, whiteboards, at apps upang mapanatiling nasa unahan ng isip ko ang mahahalagang gawain. Paghahati ng malalaking gawain sa mas maliit na hakbang. Ang malalaking proyekto ay maaaring maging nakaka-overwhelm, kaya hinahati ko ang mga ito sa mas maliliit at mas madaling pamahalaang bahagi. Sa pamamagitan ng pag-aangkop ng aking mga pamamaraan sa kakaibang wiring ng aking utak, naabot ko ang higit pa sa aking inakala. 5. Pagpapahalaga sa aking mga lakas. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang ipagdiwang ang aking mga lakas sa halip na tumutok sa aking mga kahinaan. Ang ADHD ay nagbigay sa akin ng pagiging malikhain. Ang isip ko ay palaging bumubuo ng bagong ideya. Tibay ng loob. Natutunan kong umangkop at malagpasan ang mga hamon. Empatiya. Ang pamumuhay na may ADHD ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pangunawa sa mga pinagdadaanan ng iba.
Sa halip na tingnan ang ADHD bilang isang kapansanan, ngayon ay nakikita ko ito bilang isang kakaibang paraan ng pag-iisip, isang paraan na tumulong sa akin upang makamit ang tagumpay sa paraang hindi ko kailanman naisip. Huling mensahe. Ang ADHD ay hindi isang sumpa. Ito ay isang kakaibang paraan ng pag-unawa sa mundo. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa aking natatanging pag-iisip at paghahanap ng mga estratehiyang akma para sa akin, nagawa kong gawing superpower ang aking ADHD. Kung ikaw ay may ADHD, tandaan na hindi ka nag-iisa. Ang utak mo ay wired ng iba, at iyon ang iyong lakas. Panahon na upang itigil ang paglaban dito at simulan ang pag-unlock ng iyong buong potensyal. May ADHD ka ba? Paano ito nakaapekto sa buhay mo? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. Gusto kong marinig kung paano mo ginagawang lakas ang iyong mga hamon. At kung kapaki-pakinabang ang post na ito, huwag kalimutang ibahagi ito sa isang taong maaaring mga ilangan ng inspirasyon ngayon.